Hindi lahat ng magulang ay nilikhang pare-pareho. Ang ilan ay nabubuhay para sa kanilang mga anak, habang ang iba ay nagagawang-gawan sila ng masama para sa kanilang sariling kapakanan. Sa isang nakakatakot na pangyayari na naganap noong 2014, isang batang babae ang kinitilang buhay at hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na lumaki at mamuhay ng masaya. Nang bawian ng buhay ang kanilang anak na babae, sa halip na ayusin ang burol at bigyan siya ng tamang libing, ay sinunog nila ang katawan ng anak at itinago ito sa isang metal pot at inilihim ang tungkol sa kanyang pagkamatay sa loob ng 5.5 taon. Ang bata ay 2.5 taong gulang nang maganap ang nakakatakot na pangyayari. Hindi pinangalanan ang kanyang mga magulang dahil sa isang gag order para maprotektahan ang pagkakakilanlan ng natitira pa niyang mga kapatid. Sakop din ng mga gag order na ipinataw ng korte ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, idiniin ng hukom na ang pangalan ng biktima na si Umaisha ay dapat na mailathala upang siya ay matandaan sa kanyang pangalan sa halip na bilang ang namatay o ang biktima. Ating alamin ang kwento ni Umaisha at ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Umaisha ay ipinanganak noong 2011. Ikinasal ang kanyang mga magulang noong July 2012 at nagkaroon sila ng 4 na mga anak kabilang na si Umaisha. Ang babae ay may 2 anak sa una nitong asawa, isang babae at isang lalaki. Ang mga detalye tulad ng mga pangalan ng mga magulang at address ng flat na maaaring mahumantong sa pagkakakilanlan ng kanilang mga nabubuhay na anak ay hindi maipublish dahil sa isang gag order na mula sa korte. Noong November 2011, noong si Umaisha ay 3 buwang gulang pa lamang, ay inilagay siya sa foster care dahil ang kanyang ama ay nakakulong sa isang drug rehabilitation center at ayon sa evaluation na isinagawa, ang kanyang ina naman ay napag-alaman na hindi siya kayang alagaan. Noong July 2013, ay ibinalik siya sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ayon sa prosecution, madalas na umiiyak si Umaisha dahil gumugol siya ng 1.5 taon sa foster care ay hindi siya pamilyar sa kanyang mga magulang. Hinahampas siya ng mag-asawa ng sinturon o kaya ay hanger. Sinasampal din siya sa mukha at kinukurot ang hita. Pinipitik din ng kanyang ina ang kanyang mga daliri at labi at sa isang pagkakataon ay pinakain siya ng sili para siya ay parusahan. Nang dumalaw ang foster mother ni Umaisha noong July at August 2013, ay napansin niyang naging mailap ang bata at hindi ito gaanong nakikipag-usap. Naresulta ng pang-aabuso sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang katotohanan na hindi napansin ng foster mother ni Umaisha. Ang iba pang 5 na mga bata na may edad 2 hanggang 9 noong 2014 ay dumanas din ng parehong pang-aabuso. Ang kanilang ina ay pisikal din silang inaabuso at ito ay hinahayaan lamang ng kanilang ama. Kung minsan ang mga bata ay naiiwan sa bahay nang sila lamang na walang sapat na pagkain at tubig. Sa isang pagkakataon noong 2017, ang panganay na anak ng babae na 10 taong gulang noon ay kailangang magluto ng instant noodle para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapatid. Sa isang pagkakataon noong 2018, ang mga bata ay kumain lamang ng mga sausages at humingi ng tubig sa isang opisyal ng Child Protection Service. Ang eksaktong petsa ng pagkamatay ni Umaisha noong March 2014 ay nananatiling hindi matukoy. Ngunit sa araw na iyon, si Umaisha na noon ay 30 buwang gulang o 2.5 taong gulang ay nahuling naglalaro ng kanyang dumi matapos marumihan ang kanyang diaper. Nagalit ang kanyang mga magulang nang makita ito. Lumapit ang kanyang ina at sinampal siya sa pisngi. Pinitik din ang kanyang mga labi nang magsimula siyang umiyak. Ang kanyang ama naman na gumamit ng ipinagbabawal na gamot ng umagang iyon ay sinampal siya ng napakalakas sa mukha ng 2 hanggang 3 beses. Dahil dito ay nanghina ang mga paa ni Umaisha at unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Tumigil siya sa pag-iyak at pagkatapos ay nahirapang huminga. Nakita ng kanyang ina ang dugo at likido na lumalabas sa kanyang bibig at ilong.
Nang maging asulang mga labi ni Umaysha, ay nagsagawa ng ilang round ng CPR ang kanyang ama, ngunit hindi siya tumugon. Sa kabila ng sitwasyon na nagbabanta sa buhay ng anak, ang mag-asawa ay hindi humingi ng tulong o pumunta sa ospital dahil sa takot na matuklasan ang kanilang pang-aabuso sa anak at ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ama sa umagang iyon. Natakot rin ang mag-asawa na sila ay arestuhin. Si Umaysha ay nagkaroon ng traumatic brain injury na humantong sa concussive brain seizure. Ayon sa prosecution, maaaring nailigtas pa sana ang buhay ni Umaysha sa pamamagitan ng medical intervention. Upang itago ang kanilang krimen, gumawa ang mag-asawa ng isang kahindik-hindik na plano. Sa araw na binawian ng buhay si Umaysha, ay inilagay ng kanyang mga magulang ang kanyang katawan sa isang metal pot at sinunog siya sa likod ng truck ng ama. Matapos matiyak na siya ay ganap ng nasunog, ay inilagay ng mag-asawa ang metal pot sa isang karton at nisil ito ng mahigpit gamit ang masking tape at ibinalot ng cling wrap bago ito inilagay sa ilalim ng kalan sa kusina ng kanilang flat. Ang tiyuhin sa ina ni Umaysha na nakatira sa kanila ay binalaan na huwag pakialaman ang karton at sinabing naglalaman ito ng mga bagay mula sa truck ng asawa. Bagamat may isang pagkakataon noong 2017 nang muntikan na niyang itapon ang karton matapos niya itong makita na marumi at may mga itlog ng ipis sa cling wrap nito. Pero napigilan siya ng ina ni Umaysha at binalot ulit ito ng cling wrap bago ibinalik sa ilalim ng kalan sa kusina. Matapos nun ay binalaan niya ang kanyang kapatid na huwag nang hahawakang muli ang karton. Nang makipag-ugnayan sa kanila ang Ministry of Education o MOE noong 2017 para alamin kung bakit hindi nakarehistro si Umaysha sa Primary 1 ay nagsinungaling ang mag-asawa tungkol sa kanyang kinaroroonan. Iginiit ng ina na kinuha siya ng kanyang asawa, samantalang sinabi naman ng ama na inaalagaan siya ng kanyang mga kamag-anak sa Malaysia, ngunit wala siyang idea sa kanyang kinaroroonan. Noong 2017 ay nagkakalabuan na ang mag-asawa. At sa taon na iyon ay umalis sa bahay ang ama ni Umaysha at hindi na siya tumira kasama ang asawa mula noon. Ang mga magulang ni Umaysha ay dati nang nahatulan ng mga paglabag sa ipinagbabawal na gamot at nakulong. Noong September 9, 2019, isang araw bago matagpuan ang kanyang katawan, ang ina ni Umaysha ay nasintensyahan ng 5 taon at 2 buwang pagkakakulong para sa kabuuang 4 na kaso ng mga paglabag na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot at pagnanakaw. Ang kanyang ama naman ay narimand mula July 2018 para sa mga kasong rioting at pagkonsumo ng methamphetamine. Ang ama ni Umaysha ay nakulong sa isang drug rehabilitation center sa pangalawang pagkakataon noong 2017. Ngunit siya ay tumakas noong February 2018 bago natapos ang kanyang sintensya at habang siya ay nasa labas, ay patuloy siyang napasali sa mga riot bago siya naaresto noong April 2018. Habang nakapiyansa sa kasong rioting, ay nagpatuloy pa rin siya sa paggamit ng bawal na gamot na nagresulta sa kanyang pagkaaresto at pagkakulong noong July 19, 2018. Dahil sa pagkakakulong ng mag-asawa ay humantong ang mga kapatid ni Umaysha na inaalagaan ng mga kamag-anak o social services. Bilang resulta, ang tiyuhin ni Umaysha na may kapansanan sa pag-iisip ay namuhay na mag-isa sa bahay ng pamilya. Ang krimen na pilit itinago ng mag-asawa ay nahayag noong 2019. Noong September 10, 2019, sa isa sa mga pagbisita ng isang kaibigan na nag-aalaga sa tiyuhin ni Umaysha, ay binuksan nila ang isang karton sa loob ng bahay dahil sa curiosity at natuklasan ang sunog na katawan ng isang bata. Sa takot nito ay umalis ang lalaki sa bahay na iniwang nakabukas ang karton. Dahil sa may kapansanan sa pag-iisip, ay hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng nakakain na pagkain at ng katawan, kaya inilagay ng tiyuhin ni Umaysha ang katawan sa isang metal pot at sinimulan niya itong lutuin na nagresulta sa masangsang na amoy na nagpaalerto sa mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay ay tumawag sa pulis na dumating sa flat at kinuha ang metal pot at ang mga labi ng tao bilang ebidensya, dahil itinuring nila ang kaso bilang isang unnatural death. Ayon sa prosecution, ang katawan ng bata ay nasunog ng sobra na hindi na makilala. Ayon sa nagsagawa ng autopsy kay Umaysha,
Sinabi niya na ang katawan ay nasunog ng husto at hindi niya matukoy ang facial features o ang mga paa at kamay ng bata. Hindi rin niya matukoy ang sanhi ng kamatayan o ang eksaktong oras ng kamatayan. Sinabi pa niya na ang pinsalang dulot ng sunog at ang estado ng pagkaagdas ng katawan ang dahilan na hindi siya makahanap ng anumang external injuries kay Umaisha. Ilang maliliit na buto at isang maluwag na ngipin lamang ang nakuha mula sa abo at sa katawan. Noong September 16, 2019, isang linggo pagkatapos matuklasan ang katawan ni Umaisha, inihayag sa mga report na ang mga biological na magulang ng bata ay inaresto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa krimen. Noong September 17, 2019, ang mag-asawa na parehong Singaporean ay opisyal na kinasuhan ng murder sa state courts para sa di umano'y pagkitil sa buhay ng kanilang 2 taong gulang na anak na babae. Ang ama ni Umaisha na naghihintay ng paglilitis para sa iba pang 3 kaso ay binigyan ng remand order noong September 24, 2019 upang sumailalim sa psychiatric evaluation para sa pagkitil sa buhay ng kanyang anak. Ang ina naman ni Umaisha na nagsimula ng magsilbi sa kanyang sintensya ng 5 taon at 2 buwan para sa iba pa niyang kaso, ay inutusan noong October 1, 2019 ng District Judge na i-remand sa Changi Prisons Complex Medical Center ng 3 linggo para sa psychiatric observation. Ang Attorney General's Chambers ay nagbabala sa publiko na huwag labagin ang gag order matapos na inilathala ng ilan ang mga sinasabing larawan ng mga magulang at miyembro ng pamilya ng biktima na posibleng magdulot ng panganib na makilala ang biktima o sino mang may kaugnayan sa kanya. Ang sino mang lalabag sa gag order ay maaaring makulong ng hanggang 1 taon, magmulta ng maximum na 5,000 Singapore dollars o pareho. Noong February 5, 2021, 2 taon matapos kasuhan ng pagpatay ang mag-asawa, matapos na masuring mabuti ng prosecution ang mga ebidensya at kaso, ay nagpasya sila na mag-apply para sa dismissal na hindi katumbas ng acquittal para sa ina ni Umaisha. Nangangahulugan na ang kasong pagpatay ay pansamantalang isasantabi muna na may posibilidad na buhayin ito ulit sakaling may lumitaw na bagong ebidensya. Ang mga abogado ng ina ni Umaisha ay tumutol sa desisyon ng prosecution dahil humingi sila ng ganap na acquittal sa kasong pagpatay na nangangahulugan na ang ina ni Umaisha ay hindi na muling makakasuhan para sa parehong pagkakasala. Sa kabilang banda, kinumpirma ng prosecution na magpapatuloy sila sa orihinal na kaso ng pagpatay laban sa ama ni Umaisha. Noong March 2, 2021, ay binigyan ng dismissal ang ina ni Umaisha na hindi katumbas ng acquittal para sa pagpatay sa kanyang anak. Siya kasama ang kanyang asawa ay kinasuhan ng 12 bilang ng pang-aabuso sa biktima at sa iba pa nilang mga nabubuhay na anak. Preventing the course of justice, gayon din sa pagbibigay ng maling impormasyon sa mga social welfare agencies kaugnay sa kinaroroonan ng biktima. Inalok ang ina ni Umaisha ng 80,000 Singapore dollars na piyansa noong November 2021. Noong September 19, 2023, mahigit 9 na taon matapos kitlin ang buhay ni Umaisha at 4 na taon pagkatapos arestuhin, ang ama ni Umaisha na noon ay diborsyado na sa kanyang asawa ay nilitis sa High Court para sa pagpatay sa kanyang anak noong March 2014. Ang prosecution ay humingi ng sintensya ng 20 taon hanggang 21 taong pagkakakulong at 18 na pagpalo, na sinasabing hindi makitaan ng pagsisisi ang akusado sa ginawa niya sa kanyang anak at patuloy din siya na gumawa ng mga krimen sa loob ng sumunod na ilang taon matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa makatuwid, hinimok ng prosecution ang korte na ipataw ang hatol na kanilang hinihiling sa nasasakdal. Pagkatapos magsumiti ng isang plea of guilt ang ama ni Umaisha, ay ibinaba ang kasong murder sa culpable homicide at siya ay napatunayang nagkasala. Ang akusado ay nag-plead din ng guilty sa 3 pang kaso. Isang count ng rioting, isang count ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot at isang count ng pang-aabuso sa kanyang 6 na taong gulang na stepson. May 5 pang kaso na kinahaharap ang ama ni Umaisha na isinalang-alang sa panahon ng paghatol. Noong September 19, 2023,
Hinatulan ng hukom ang nasasakdal ng 21.5 taon na pagkakakulong at 18 na pagpalo. 10 taong pagkakakulong at 12 pagpalo para sa isang bilang ng culpable homicide na hindi katumpas ng pagpatay. 6 na taong pagkakakulong at 3 pagpalo para sa isang bilang ng pagkonsumo ng ipinagbabawal na gamot. 30 buwang pagkakakulong at 3 pagpalo para sa isang bilang ng rioting. 3 taong pagkakakulong para sa isang bilang ng pang-aabuso sa bata. Dahil sa mga aksyon na ginawa ng nasasakdal, ang hukom ay sumang-ayon na ang pinakamataas na sentensya ay dapat na ipataw para sa kasong ito. Bahagyang inalis din ng hukom ang gag order sa pangalan ng biktima na nagpapahintulot na mailathala ito. Ito ay dahil ayon sa hukom ay karapat-dapat siyang tawagin at maalala sa kanyang unang pangalan na Umaysya at hindi bilang isang biktima o namatay. Ang ina naman ni Umaysya ay sinentensyahan ng 14 na taong pagkakakulong noong February 7, 2024. Matapos siyang mag-plead ng guilty sa 4 na bilang ng pang-aabuso sa bata at preventing the course of justice at ang natitirang 8 kaso ay isinalang-alang sa panahon ng paghatol. Ayon sa district judge, hindi ginampanan ng ina ni Umaysya ang kanyang tungkulin bilang ina at nagdulot ng matinding pang-aabuso sa kanyang mga anak. Sinabi rin niya na noong naghihingalo na si Umaysya ay pinili ng kanyang ina na iwan siyang mamatay at gumawa pa ng mga hakbang upang itago ang nangyari. Dahil ang ina ni Umaysya ay inilagay sa ilalim ng remand pagkatapos makumpleto ang kanyang nakaraang sentensya para sa pagkonsumo ng ipinagbabawal na gamot, ang kanyang 14 na taong sentensya ay inutusang magkabisa mula sa petsa ng kanyang remand at ito ay noong November 16, 2021. Ang kaso ni Umaysya ay ikinagulat ng buong Singapore nang una itong mahayag noong September 2019 dahil sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari sa kaso. Ilang mga mamamayan ang pumunta sa flat upang maglagay ng mga laruan at regalo sa labas para magbigay galang at magpakita ng simpatya sa namatay na biktima. Nanawagan din ng ilang publiko na maibigay ang hustisya. Ang miyembro ng parliament na si Lily Neo ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay kay Umaysya. Ang kaso ay naging paksa din ng talakayan sa parliament patungkol sa pagkabigo ng mga awtoridad na hindi natukoy agad ang pagkamatay ni Umaysya. May mga intensyon ang gobyerno na palakasin ang network ng mga ahensya at community organizations upang magbigay ng mas mabuting pangangalaga para sa kapakanan ng mga bata na walang stable na caregivers. Para sa mga kaso ng mga bata na walang alternatibong caregivers o may mga concern sa kaligtasan sa panahon ng kanilang mga operasyon, ang mga batang ito ay ire-refer sa Ministry of Social and Family Development na titiyakin na ang mga bata ay ilalagay sa ilalim ng stable care arrangement. Si Umaysya nakaranas ng isang bangungot, isang pangyayari na sa huli ay humantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Ang nangyari sa kanya ay isang paalala sa atin upang mas maging mapagmasid at alerto. Kahit na ginagawa ng mga institusyon ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang mga bata, dapat ay aktibo pa rin nating bantayan ang isa't isa. Ang mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya ay dapat naturuan tungkol sa mga palatandaan ng pang-aabuso at hikayatin natin ang isa't isa na mag-report agad sa may kapangyarihan.